Magandang umaga po sa inyo lahat. Hallelujah. Kaway-kaway po sa mga wala pang heater sa bahay na nagpainit pa ng tubig. Pero ako, kaya ko pa po. Maligong malamig. Madalang lang po yan eh. Medyo pakihanahan lang po yung ilaw. Medyo nasisilaw po ako. Hindi ko nakikita yung mga gwapo at magagandang miyembro ng Calvary Temple. Hallelujah. Pagkasabi nga po sa katabi mo, pinagpala ka kapatid, dahil ginising ka ng Panginoon. So sa bawat gising po, may pagpapala. Amen. At patuloy po tayo sa biyaya ng Panginoon. Narinig ko po kay Kuya Roland, nandito daw po si Malinda Lacanela from USA. Kaway-kaway lang po. Asan po kayo banda? Ayun, Ma. Good morning po. Welcome po ulit. Hallelujah. So, handa na po ba kayo? Nakakapagod po, no? Galing sa likod, tumakbo dito. Tamang-tama po pinag-uusapan natin as we run the race. This is our last Sunday po sa topic na to. At sana po, no, hindi lamang po tayo healthy sa pagtakbo, no, sa bawat umaga. Sino po dito yung nagja-jogging pa? Praise God, yung iba sa isip na lang no. Gigisingin sa umaga pero pinapangarap na lang ata na makapag-jogging sa umaga. So tayo po ay we dream and we plan na maging healthy po. Sana po maging ang ating spiritual na kalalagayan. Alam ko po dito sa first service puro mga uhaw sa salita ng Panginoon. Amen. Kasi alam ko wala pang almusal Hallelujah. At sana po, bago kape, panalangin muna, Amen. Na-acknowledge po natin ang ating Panginoon. So, yung first Sunday po natin, pinag-usapan po natin, as we run the race, nakafocus po tayo sa ating Panginoon. Nakafocus po tayo sa salita ng Diyos. Hindi lamang po tayo basta tumatakbo. Alam niyo po, kapag ikay tumatakbo at wala kang focus, baka madapa ka lang. At baka hindi mo rin matapos ang takbuhin. Kaya nga, we need to focus our faith, our eyes on Jesus. So yung second Sunday po, it's as we run the race with endurance. Kailangan po tayong magbata kasi po ang takbuhin natin, di po yan sprint. No, it's marathon. Okay? At malayo-layo po yan. And we need to be ready sa ating mga muscles, no? Lalong-lalo na yung leg muscles. Kailangan maging handa po tayo. Hindi lang po yan minsanang takbuhan. No, sino po dito yung nakapag-jogging na ng 15 minutes, tapos wala na. Ang ginagawa nyo lang, sumakit lang yung binti nyo. Pero kapag regular nyo na ginagawa, hindi na po yan sumasakit. Okay? Kasi po, yung muscles po natin, meron niyang matinding memorya. Na kapag na-strain na po siya o na-meet niya yung limit, hindi na po yan, hindi na ulit yan sasakit kapag yun at yun pa rin yung limit na binigay nyo doon sa muscle na yan. Ngayon, kung mag-increase ng weight, mag-increase ng mas malayong takbuhin, doon medyo sasakit ulit. Kasi nga po, it's another, an increase of weight, an increase of distance, kaya magre-ready ulit yung muscles natin. Hallelujah! Maging po yung muscle natin sa tiyan, nagre-ready din po yan. No, kapag po yan ay nabusog na minsanan, hahanap-hanapin na po yan. Amen. So alam ko po dito, mga uhaw. Alam niyo po, sa totoo lang po, as we endure in reading God's Word, as we endure yung po mga trials and persecutions and problems in this world, binubusog po tayo ng Panginoon kapag po nandun po yung ating desire to know Him more. Amen. Di po ba, sa mga mag-asawa, the more na nakikilala mo asawa mo, the more na nag-endure ka? Hallelujah. Ba't ang daming nag-react, no? Ibig sabihin, the more nag-endure ka, kasi nga, every day, umuusbong yung pag-ibig. No? Kasi kung hindi ka mag-endure, hindi mo makikita yung talagang paangat at paangat na pag-ibig ng asawa mo. Amen. Di po ba sabi nila, yung pag-aasawa, sa simula lang masaya? Amen? Amen? Kasi po, pasaya ng pasaya yan. Amen?
Yung iba, nawawalan na ng pag-asa eh. Sabi ko na nga kakampi ko si pastor eh. Okay, pasaya na po na pasaya yan. Kasi nga po, nagpapatuloy po tayo doon sa mga pangako natin sa ating Panginoon. Kaya nga po, and last Sunday po, pinag-usapan natin as we run the race without any baggage o baggages. No, kasi po, ang hirap ata tumakbo na may hawak-hawak o may dalahin o may buhat-buhat. No? Mas mabilis po yata yung travel light. No, tumakbo ka ng magaan. Kaya nga po yung mga athlete natin, yung mga sapatos nila magagaan na. Yung mga suot nila maiksi na. Halos yung dry fit na yata, o dry fit ang ginagamit nila. Pero alam ko meron pang isang term doon sa dry fit eh. Fit and right. Hindi. Nakalimutan ko naman kasi one time nung nagbora po kami, yung pong mga dry fit namin, talagang dry na, hindi na mag-stretch. Alam niyo po yun? Hindi na bumabalik. So sabi nung nagtatanong po ko, sabi nung tindera, meron pang isa niya, nakalimutan ko yung term eh. Alam niyo? Dry fit tsaka wet fit. Hindi ko po alam, no? Tapos sabi, okay. So meron po. Kaya nga po pagaan, kasi po hindi po yan, kaya nga po dry fit, kasi po hindi yan po nag-absorb ng tubig. Ibig sabihin, linalabas kagayan, natutuyo. So maging po sa atin, no, yung mga past experiences natin, wag na po natin dalhin. No, especially the doubt and unbelief, wag po natin dalhin yan kasi nakakabagal po yan sa takbuhin natin dito sa lupa bilang anak ng Diyos. At ngayon po, pag-uusapan natin to run the race with unwavering faith. Shall we pray? Shall we pray? Hallelujah. Lord, salamat po at patuloy kaming nagpupuri at magpupuri at magpapasalamat sa iyo dahil kayo ang aming Diyos na tapat sa lahat ng mga pangako at salita mo, O Diyos. Kaya Lord, sa umagang ito, dalangin namin na matuto po kaming maging matatag, buo ang loob sa aming pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Sa lahat ng sitwasyon ng buhay namin, ibinibigay po namin ito sa iyo at tinatanggap po namin na wala kami magagawa kung wala ka sa buhay namin, O Diyos. Kaya Lord, as we listen to your word, patuloy kang magpala, increase our faith as well, at i-bless mo ang aming mga katalinuhan, O Diyos, as we listen to your word. And as we worship you, Lord, nawa mag-manifest ang iyong Santong Espiritu sa bawat isa. I speak salvation, I speak healing, and I speak blessing and provision sa aking mga kapatid. Continue to be with us, O God. This we ask in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Dahil po alam mo po, pag tumatakbo ka at medyo hindi buo ang loob mo, hindi mo matatapos. Amen. Pag hindi buo, kasi po marathon yan eh. Nasabi nga po nung ako'y nagje-gym pa, sino po yung dating nagje-gym dito? Yung nanonood lang? Na dating nagje-gym pa, meron po akong nakasabay. Kumbaga, madalas na po kami magkita sa oras na yon. Tapos po, siya medyo bata-bata lang. Buo kagad yung katawan. Sa akin, siguro ilang taon na ako nagje-gym, wala pa rin. Okay? Kasi po, mas bata, mas maganda, mas matanda, magbata na lang. Sabi niya, narinig ko po, marathon runner siya. Sabi ko, ano yung abilidad nyo at paano nyo dinidisiplina sa sarili nyo para makatakbo ng 20 kilometers? No, yung marathon. I believe meron paratang 25 kilometers or 30. Sabi niya, kailangan mo disiplinahin yung ang isip mo, yung utak mo o yung brain mo, na huwag isipin na pagod ka na. Pag daw iniisip ng isipan, ng utak natin o yung katalinuhan natin na pagod na, susunod na raw po yung katawan. Ihinto na. Kaya nga po tinuturuan nila na huwag isipin na pagod sila. Kaya nga tuloy-tuloy lang po ang takbo nila. Tapos, kailangan buo ang loob. Okay? Kasi kung hindi buo ang loob mo, hindi mo tatapusin yan. Sino dito yung nag-exercise, tapos tinatanong sarili mo, bakit ko pinapahirapan na sarili ko? Lalo na sa sit-up. Pero kapag nag-endure tayo at tuloy-tuloy yan,
may resultang magaganap. No, sabi ko nga, nung nag-gym ako, sabi ko sa gym instructor, pag nagbubuhat ako ng dumbbell, pag ganito, bicep lumalaki. Pag ganito, tricep. Pero sabi ko, yung tiyan ko hindi naman nagbubuhat, pero ba't lumalaki? Parang mas maganda wag na magbuhat. It's a joke. Amen. So, ang pag-usapan po natin, pag sinabing unwavering, it's an adjective used to describe something that is strong, steady, and constant, particularly in the face of difficulty or pressure. No, ito raw po ay ginagamit upang ilarawan ng isang bagay na malakas, matatag at hindi nagbabago, lalo na sa harap ng kahirapan o paggigipit. No, yan po yung unwavering. Pag pinag-usapan natin yung unwavering faith, it's a deep, resolute belief that remains strong despite challenges or lack of visible evidence. No, ito raw po isang malalim at matatag na paniniwala na nanatiling matibay at malakas sa kabila ng mga hamon o kawalan ng mga makabuluhang ebidensya. Kahit walang ebidensya, lumalabas o naipe-perform natin o naipapakita natin yung ating pananampalataya na buo. Na hindi pa warde-warde. Hallelujah. Meron po ba dito na ginising ng Panginoon kaninang umaga, maligo ka na, Lord, 10 o'clock na lang. I praise God, gising na po ang misis ko. Hallelujah. Parang hinahanap niyo po kasi na misis ko, no? Yung po pinakauna doon. Hallelujah. Kaya sa atin po, no, sa ating pananampalataya bilang anak ng Diyos, maging buo po ang ating pananampalataya. No, dahil po ang Diyos ay tapat. Okay. Sabi po ng Hebrews 11:1, now faith is confidence of what we hope for and assurance about what we do not see. Ito raw po yung tiwala natin dahil sa faith, pananampalataya. Yung pong pananampalataya is as we trust and obey God. No, tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoon, sumusunod. Yun po yung faith. At meron po tayong matinding confidence at tiwala nang dahil sa faith natin, yung hope, yung pag-asa na inintay natin, ipupulfill ng Panginoon. Dahil God is not a man that He should lie. Hindi po nagsisinungaling ang Panginoon. And it's our faith, no, manatili at panghawakan ang kanyang salita at pangako. At may assurance yan na yung mga pangako ng Panginoon ay gagawin niya kahit hindi natin nakikita. Hallelujah. May mga pagkakataon na kumikilos ang Panginoon na hindi natin nararamdaman dahil may nananalangin sa atin. Or nanalangin tayo prior tayo umalis ng bahay. Hallelujah. May mga pagkilos ng Panginoon, hindi natin nakikita. Yes, may mga panalangin tayo na hindi pa natin nakikita yung resulta, pero wag nating hintuan. Just hold on doon sa pananampalataya natin dahil ang Diyos ay tapat. Siya po ang magbibigay at gagawa, hindi po tayo. Amen. Kaya nga po, faith ito po'y pananampalataya as we trust and obey God. No, yung mga bagay na hindi natin nakikita, alam natin na tutuparin ng ating Panginoon. No? Kaya sabi rin po ng Hebrews 12, ito po yung every time sa topic na to lumalabas po to. Sabi na, therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses. No, kung titingnan po natin yung mga witnesses na to, although we mentioned, it's about 18 people lata. Pero sabi ng Hebrews, may mga, hindi pa po nasulat kasi yung mga na-torture because of Jesus. Yung pinatay sa sword, sa espada. Yung linagari ng hati, hindi po pag ganito, no? Manananggal yan. Pag ganun. Padiretso. Nang walang anesthesia. Hallelujah. Yung pong mga tinali ang kamay at pinatakbo yung 4 na kabayo. Wala pa, hindi pa na-mention yung mga pangalan na yan. Kaya nga, it's a huge crowd of witnesses. Kaya nga, maging yung kanilang pananampalataya, napakalaki. Hindi sila bumitaw. Actually, the word witnesses came from the word martus.
Dito rin po nanggaling yung martyr. Meaning, these people, they are willing to die nang dahil sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga may endurance. We need to run the race. Unwavering, kahit ano pong mangyari. Hallelujah. Amen. Parang ganito rin yung kwento. Tahimik na tahimik yung mga miyembro. Parang seryosa sa pakinig ng salita ng Panginoon at seryosa sa pananampalataya. May 10 sundalo lumabas mula sa gilid. Tapos sabi nung leader nila, lahat ng hindi naniniwala kay Kristo, lumabas na. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon na mabuhay pa. Lumabas na. Takbuhan ng marami. Ang naiwan yung mga first row lang. No, hindi ko naman sinasabing mga nasa likod, hindi mga seryoso yan, no? Pero nandito lang, halos dito lang sa harapan, yung mga takbuhan, ito na natitira. Tapos sabi nung pinaka-leader, Pastor, tuloy nyo na po, pinaalis ko lang po yung mga hypocrite. Hallelujah. Dito wala naman po, no? Wala naman po tatakbo, yan, no? Amen. Kahit aputol pa, hindi atakbo. Hallelujah. No? At sabi po niya, it's a huge crowd of witnesses to the life of faith. Ito po, they are willing to die for their faith as they trust and obey God. Tapos sabi niya, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that easily strips us up. No? Yung pong mga strip off every weight. Ito po yung mga dati nating mga ginagawa. Yung mga dati nating kasalanan, yung mga past experiences natin na kinonfessa natin ng Panginoon. Na sinabi natin, Lord, patawarin mo ako, hindi po ako ganun pa katatag. But this time, Lord, magpupuri ako sa ating Panginoon, sa iyo, O Diyos. Maging yung doubt, no, dati, pinagdududahan, gagawin talaga ng Panginoon niya. That I can do all things through Christ who gives me strength. Parang hindi naman. No, maging yung unbelief, tanggalin daw po natin yan. Kasi nga po sa ating pagtakbo, kailangan buong loob. Especially the sin that easily strips us up. Maging yung kasalanan na kinonfess mo na, huwag mo nang babalikan yan. And let us run with endurance the race God has set before us. So si Lord, naglagay po niyan. Ibig sabihin, inilagay po tayo dyan. Posible may nilagay na obstacles ang demonyo habang tumatakbo tayo. But take note, the word said, let us run with endurance the race God has set before us. Meaning, yes, may mga pagbabata, pero at the end ng ating pagbabata, nandun ang Diyos. Ibig sabihin, hindi naaalis ang Diyos ang kanyang mata sa atin. Kaya nga, kung hindi naaalis ang mata ng Diyos sa atin, sabi na verse 2, we do this by keeping our eyes on Jesus. Maging tayo ay magiging buong loob, buong pananampalataya kapag ang ating mga mata, as we look upon Jesus, hindi po yung mga himahin, no? Hindi, sabi ng, eto na sinasabi. Paano ko titingnan si Jesus, kung walang himahin? No. Sabi ng John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And in verse 14 said, and the Word became flesh. So, ibig sabihin, as we keep our eyes on Jesus, we need to focus our eyes on the very Word of God. Yan po yung keeping as we fix our eyes on Jesus. Amen. Kaya, kung ang Diyos ang nakatingin po sa atin, tayo din. Okay? Tumingin, umasa sa salita ng Panginoon, the champion who initiates and perfects our faith. Yung sa ibang translation, the author and the finisher of our faith. Ibig sabihin, siya yung nag-initiate. Sabi nga ng Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing the word of God. So yung faith natin na initiate o iniligay ng Panginoon o sinimulan ng Panginoon, tatapusin niya to. Sabi rin ng Philippians 1:6. Hindi lang yon, ang kukumpleto sa ating pananampalataya ang ating Panginoon. Without Jesus in our life, walang pananampalataya, hindi rin tayo makakarating sa dulo. At the end of this life, si Jesus na po ang kaharap natin. Amen. So our faith will never waver,
No, hindi yan magiging up and down or urong-sulong. Okay? Although uso po sipon ngayon, urong-sulong. Okay? If we keep our eyes on Jesus. No, mag-focus lang po tayo sa salita ng Panginoon. Hindi po magiging alanganin ang pananampalataya. No, as we read the Word of God. Amen. Sana po, nagde-devotion na po tayo. We are reading God's Word seriously. Na hindi natin iiwanan ang pagbabasa nang wala po tayong take home. Alam niyo yung take home? Yung pong pinamemeditate ng Panginoon day and night. Yung po yung take home. No, as we read the Word of God, meron pong impression ng Panginoon na ibibigay sa atin. Yun po yung pagbubulayan natin umaga hanggang gabi. Ibig sabihin, ang pagbabasa ng salita ng Diyos, sinisimulan sa umaga. Amen. Hallelujah. So, we run the race with unwavering faith means it's a total confidence in God's power. Sabihin niyo po, God's power. Hallelujah. Ibig sabihin, buo ang loob. Okay? Kasi po, sa mundo, madalas kapag karera o paligsahan ang pinag-uusapan, nakafocus po ang tao sa kanyang sariling kalakasan. Sa kanyang talino, sa kanyang mga experiences. Pero, when it comes with our faith, mag-focus po tayo sa ating Panginoon. Wala po tayong kakayanan. No, yung pananampalataya po natin without Jesus, it's futile. Wala pong kwenta yan. Walang kabuluhan. Kaya, the Lord wants us a total confidence. Ibig sabihin, yung buong tiwala mo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Sabi po ng Isaiah 40:31, as we run in the race, di po ba? Sabi, but those who trust in the Lord. Sa ibang translations, those who wait upon the Lord. Kasi po, hindi ka maghihintay kung hindi mo pinagkakatiwalaan ang tao, di po ba? Lalo na pag sinabi ng where na you, ay tinanong mo, where na you? Sasabihin niya, malapit na. Malapit na siyang maligo. Okay? Hallelujah! Sana pag tinanong, where na you? Dito na mi. Hallelujah. So, pag nintay mo, ibig sabihin, sa lahat ng sitwasyon ng buhay mo, huwag ka muna kikilos, hintayin mo muna ang Panginoon. As we trust the Lord, will find you strength. No, yes, nakakapagod yung mga sitwasyon ng buhay natin. Nakakapagod po yung mga problema at times, no, kapag patuloy mong iniisip, nagdidwell ka sa problema, magdwell po tayo sa presensya ng Panginoon. Pagkatiwalaan po natin siya. Dahil yung mga sitwasyon na yan, hindi naman po pinayagan ng Panginoon para pahirapan tayo. Pinayagan ng Panginoon para ipakita niya kung sino siya sa buhay natin. Kaya nga kung maliit lang po yung pagkakilala natin sa ating Panginoon, maliit din po yung kapit ng pananampalataya natin sa Kanya. Pero kung malaki po yung ating pagtitiwala sa ating Panginoon, malaki rin po yung pagkakapit natin sa ating Diyos sa ating mga pananampalataya. Hallelujah. Dahil siya po yung nagsimula niyan. Tapos sabi po niya, will find your strength, they will soar high on wings like eagles. Alam niyo po, yung mga eagles may kakayanan na lumipad ng mataas. Nakakita na po kayo ng eagle? Sa Tagalog, agila. Okay? Ako po, tuwang-tuwa po ako kasi pag nasa laot po kayo, pag merong ibong paikot-ikot ang lipad, sigurado po yan, agila. Parang hindi siya nag-i-struggle, lumipad. Tapos ang bilis niyang lumipad pataas. Tapos ito po kaya nga po ginamit ng Panginoon ito sa Isaiah. Yung agila po may kakayanan na lumipad above the storm. Kung may mga sitwasyon man tayo, yes, itong mga sa Isaiah sinusulat ni Isaiah yung mga pa-exile na Southern Kingdom. Pero sinasabi ng Lord through Isaiah, kahit may mga sitwasyon, kahit may exile kayo, you can fly above the situation. Tapos hindi lang yon. They will run and not grow weary. No, tatakbo sila, pero hindi sila mapapagod. Ito pa, they will walk and not faint. Di po ba kapag ikaw ay sobrang pagod na, madalas ang gagawin mo maglalakad?
Dahil kapag huminto ka ng maglakad, minsan magko-collapse ka. Okay? Kaya tuturuan tayo ng Panginoon, bibigyan tayo ng katalinuhan kung paano natin tapusin ang karera. Yes, hindi naman pabilisan to, pero may mga nauna at meron namang nahuli. Pero sa taga-Calvary Temple, walang nahuli. Nahuli lang ang dating. Kanina, kasi nakita ko sa likod, medyo maraming numabol eh. Hindi kaagad nakapasok. By the way, kaya nga po ino-hold kayo sa likod kasi nga po parang po hindi tayo mag-cause ng distraction sa mga nasa focus na sa ating Panginoon. Kasi nga po, taas, nandun na eh. No? Mag-a-appear na sila ng Panginoon, tapos bigla mong inappear. Kaya nga po, ino-hold na. Wag po kayo magalit no? Kapag medyo slow na po yung music, nandyan lang po kayo sa likod. So, para hindi po tayo maistorbo. Amen. Wag po kayo magalit sa mga usher. Kasi po, pag nagalit kayo, wala, sira na yung araw nyo sa papurit pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah! No? Kaya nga, sabi rin po ng 2 Corinthians, si Pablo naman, sa 2 Corinthians 12, but he said to me, this is Jesus speaking to Paul, my grace is sufficient for you. Okay? May nagsasabi daw po, ang pag-ibig ng Diyos ay sakto lang sa bawat isa. Hindi po sakto ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Pag sinabi po yung sufficient dito, sobra-sobra. Abundant. Ample. Kapag nakita nyo po sa Greek, kung ano po yung ginamit na sufficient dito. Hallelujah! No, kasi sabi po ng Panginoon sa John 3:6, for God so, alam niyo po yung word na so? Hindi yan sopas. So, ibig sabihin po yan, sobrang grabing dami, sobrang lalim, sobrang taas, sobrang lawak ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. So sabi niya, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Alam niyo po, hindi po makakilos ang Panginoon kapag hindi mo kinlaim na wala kang magagawa kung wala ang Diyos sa iyo. You need to humble yourself. Yung mga sitwasyon na yan, hindi nabigla ang Panginoon. Kung ikaw nabigla sa sitwasyon mo, sa problema mo, kung may mga persecutions man, kung ikaw nabigla, pero ang Diyos hindi nabibigla, alam niya yung mga sitwasyon natin sa buhay. Batid na niya. Kaso nga lang, may free will po tayo. Kailangan tayo i-submit kay Lord yung free will na yan upang ang Diyos ay makakilos. Therefore, sabi ni Pablo, I will boast all the more gladly about my weaknesses. Ibig sabihin, I will rejoice. No, hindi dahil sa aking kahinahan, dahil may Kristo na mag-empower sa akin. Dahil may Kristo na magbibigay ng kalakasan sa akin. No? So that Christ's power may rest on me. Alam niyo po yung word na rest is another word for cover. Hindi lang po magpapahinga ka, kundi yung power na i-cover ka. Hallelujah. Ito yung hedge of protection ng ating Panginoon. Sa harapan, sa likuran, sa tagiliran, maging sa taas. No? It's a hedge of protection. Hallelujah. Actually, ang Panginoon, hindi niya tatanggalin yung mga obstacles. Yes, may mga problema, nag-pray. Tingnan niyo si Pablo, no? Nag-pray siya to remove the thorn in the flesh 3 times. His thorn in the flesh. Yung tinik sa kanyang laman. 3 beses pinanalangin ni Pablo na tanggalin ng Panginoon. Pero hindi tinanggal ng Panginoon. Ang sinabi niya, i-empower niya siya upang ma-overcome niya, mapagtagumpayan niya, at maranasan niya ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ni Pablo, I will rejoice. I will be more gladly about my weaknesses. Ito pa, verse 10. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses. Alam niyo, word na delight is to choose to be glad as I obey. Yung pong, para po magkaroon ng buong thought, yung verse 10, yung I delight in weaknesses. Ibig sabihin, I will rejoice about these weaknesses na meron ako dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasa akin. Diyan sabi ng Isaiah 40:31, those who trust in the Lord, they will find new strength. Kaya nga, we need to be glad
to rejoice. Kapag po may mga sitwasyon tayo at hindi natin kaya. Kapag nagpipray po tayo sa mga sitwasyon natin, hindi natin kaya, parang sinasabi natin kay Lord, Lord, o inaamin natin kay Lord, Lord, hindi ko po kaya to, pero kaya mo. Hallelujah. Yun po yung pananampalataya natin. Ito po yung masarap Yung iba sinasabi, ba't ngayon ko pa naranasan ng problemang ito? Ngayon pang na-born again ako, ngayon pang nagkaroon ako ng magandang ugnayan sa Diyos, at ngayon pa nararanasan ito. Magpuri ka nga kapatid. Dahil naranasan mo yan, pinaranas ng Panginoon dahil i-empower ka niya. Bibigyan ka ng kalakasan. Hindi ka panghihinaan ng loob. No, dahil merong Kristo na susuporta sa iyo at sasama sa iyo. And that is more than enough na malaman mo ang Diyos ay nasa iyo at tutulong sa iyo. Hallelujah. Tapos sabi niya, I will delight in weaknesses, in insult, in hardship, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Hallelujah. Kung ako ay mahina sa Panginoon, malakas ako. It's a declaration. Alam nyo, God doesn't need our strength. He wants our weaknesses. He wants our humility. Running with total confidence doesn't mean being confident sa iyong sariling kalakasan, but being confident in the grace that sustains us. Hallelujah. Tayo po may total confidence tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Philippians 4:13, I can do something. Pag sinabing whole, pag sinabing all, lahat. Everything. Okay, amen. Pag sinabing all, walang exemption dyan. No? Pag sinabing open yan 24/7, wala yung closure ng 1 to 2. Amen. Hindi talaga nagsasara yan. Amen. So, I can do all things through Christ who gives me strength. But take note, without Christ, we cannot do it. Sabi nga na Romans, if God is for us, who can be against us? Hallelujah. Kaya nga, yung bagay na to, mariin at madiin na sinasabi ni Pablo na he can do everything with Christ na siya, dahil ang Panginoon nagbibigay sa kanya ng kalakasan to overcome. And without Jesus in your life, wala yan. Hallelujah. Kung hindi ka rin nagtitiwala sa ating Panginoon, hindi ka rin sumusunod sa ating Panginoon, paano niya ibibigay kalakasan? Hindi ka nga sumusunod Hindi ka nga nagpipray But the moment you acknowledge the presence of God in your life, and the moment you start trusting the Lord, you will find your strength. You will be strengthened by the Lord. Amen. When God calls you, He will empower you. Pag tinawag ka ng Panginoon, lahat po tayo tinatawag ng Panginoon sa Kanyang presensya because He wants relationship. Ano po yung sitwasyon at nararamdaman mo, ewan ko lang kung tuwang-tuwa ka, kapag ikay nabasted? Palagay ko, wala naman natutuwa na nabasted. Salamat sa misis ko. Tinanggal ako sa sumpa ng busted. Yan. Ba't ganyan tingin niyo sa akin? Parang hindi kayo naniniwala. Okay? Pero, kapag sinagot ka, anong pakiramdam? Masaya lang? Parang di mo rin kayo masaya Nung sinabi yung masaya. Di ba? Umaapaw yung kaligayahan. Hallelujah! No, nung sinagot po ako ng misis ko, nagtataka po ako sa mga tao na nasasalubong ko sa daan, tinitingnan ako. Sabi ko, bakit ako tinitingnan ng mga taong ito? No? Nung pag-uwi ko po, pag CR ko, yung CR namin, may salamin Aba, nakangiti pa pala ako. But, yan ang sinasabi ko, hindi kayo naniniwala. Hallelujah. No, He will empower you. Kapag tinawag ka ng Panginoon,
nagkaroon ng ugnayan, i-empower ka niya. Hallelujah. Sabi ng Romans 4, ito is about Abraham. No, napag-aralan na po natin ito, yung hope against hope. Okay, the unfailing faith. Hallelujah. Against all hope. Ibig sabihin, hope against hope. Ibig sabihin, wala nang talagang kapag-apag-asa. But Abraham in hope believed that and so became the father of many nations. Just it had been said to him, so shall your offspring be. Talagang mas marami. Okay? Father of many nations. Hallelujah. Without weakening in his faith. Hindi talaga nanghina ang kanyang pananampalataya. He faced the fact that his body was as good as dead. Matanda na po si Abraham. No, 75 po siya nang pinangakuan ng Panginoon, pero dumating si Isaac noong 99 na. Pa 100 na si Abraham. So sa mga wala pa, huwag kayong mag-alala. Dahil meron tayong halimbawa, si Sarah nanganak, 90 years old. Ingaman nun ko, irengalawa, no, manuala. Sabi ng Panginoon, I am the God who never change. Hallelujah. Since he was about 100 years old and that Sarah's womb was also dead. Take note po, no, hindi si Abraham may problema, kaya hindi sila nagkakanak. Kasi si Abraham dito, may anak na si Ismael. Hallelujah. Pero eto, yung paghihintay dun sa kanyang anak, sa kanyang pinakamamahal. Hallelujah. Sabihin mo nga sa asawa mong katabi mo, ikaw ang pinakamamahal ko. Pag yung misis mo nakasimangot, ibig sabihin nun, ngayon mo lang sinabi yan sa kanya. Nag-celebrate na kayo ng 25 years anniversary, tapos ngayon lang narinig. Okay. Pero ito, okay. So si Sarah, no, so huwag tayong mawalan ng pag-asa. Amen. Okay. Yet he did not waver, no, si Abraham, through unbelief. No? Kasi 75 pinangako eh. Siguro, every year, Lord, antayo. Second year, Lord, antayo. Pero the Word of God said, he never wavered. Buo ang kanyang pananampalataya through unbelief regarding the promise of God. He was strengthened in his faith and gave glory to God. Ito po yung maganda na whenever hinihintay po natin yung promise ng Panginoon, yung promise na bagong sasakyan, yung promise na bagong bahay, yung promise na promotion, yung promise na provision, yung promise na another business venture, yung mga promise ng Panginoon na increase in wealth. As you wait them, give glory to God. Hindi yung maghihintay ka lang, Lord, kapilan! Pag binyeme yan, Ginoo, maglingkod ko. No, maglingkod ka na dahil ibibigay ng Panginoon yan kapag pinangako ng Panginoon. No, sabi na Psalms 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Ibig sabihin, you give glory to the Lord at habang binibigyan mo ng glory ang Panginoon, nagpapakaligaya sa presensya ng Panginoon, malalaman mo ang will ng Panginoon sa buhay mo. Then, ibibigay niya yung desire ng puso mo dahil dinesire mo na yung nais ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Hallelujah. Lord, sana po yung pangasawa ko, taga Calvary Temple. Sino po yung nagpipray? Sasabihin ko ulit, huwag po kayo mawalan ng pag-asa. Naisilang na po kahapon. Yung kanyang pananampalataya. Ibig sabihin, hinihintay na ng Panginoon, parang, kasi do not be unequally yoked with unbelievers. Eh. Hallelujah. So, buhay na. Kasi yung iba, nag-evangeligaw eh. Tapos ginagawa, Bible study. Hallelujah. Tuloy po natin. Being fully persuaded. Alam nyo, kung magpapabudol ka na sa atin ng Panginoon, sa Kanyang salita. No, pag sinabing fully persuaded, walang espasyo yung unbelief, yung doubt.
Kasi fully persuaded eh. So walang espasyo. Walang papasukan yung doubt. Okay? That God had power to do what He had promised. He is actually fully persuaded. No, nandun nakafocus siya sa ating Panginoon. Totally confident sa word ng ating Panginoon. Amen. Pangalawa, as we run the race with unwavering faith means don't entertain fear and doubts. Kasi po, yung fear and doubt, kapag pumasok na po yan, pinahihina na po natin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay po natin. Binibigyan na nating emphasis yung unbelief, yung doubt. No? Pag sinabing we are in the race, wag mo sabihin ang hirap naman ata. Ba't ang haba? Sino dito yung gusto ng makarating kay Lord? Ngayon na? Pag-pray ko kayo. Hallelujah. Pero pagdating natin sa langit, baka sabihin mo, Lord, saan ka nitapapin? Ano sinabi ko na willing na akong akit daka, saan nakingwa mo na ako? Dahil sobrang grabe ang ganda ng langit. Kung kayo'y nagagandahan na dito sa mundo, ewan ko lang kung nagagandahan kayo dito sa mundo. Ewan ko lang. So kung, ako, dami ko ng bansang pinuntahan dahil nagbabarko po ako before. Pero hindi pa rin ma-equate kung gaano kaganda ang langit na hinanda ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Mabilis na nga po ang panahon eh. Parang kailan lang. Amen? Actually po, kung bakit po yung mga athlete may mga sponsor sa kanilang mga uniforms, sa kanilang jersey, sa kanilang, yung mga runner din po, meron nakalagay dyan, Nike. Made in China kasi. Adidas. Galing ng Cambodia eh. Walang S doon. Alam niyo kung bakit may mga pangalan? Dahil yung kanilang sponsor, may tiwala doon sa runner na matatapos niya at magcha-champion siya. Tayo po, may pangalan din po tayong nakatatak sa ating sarili. Kristo. May nakalagay sa likod, Christian. Dahil naniniwala ang Panginoon, matatapos natin ang ating takbuhin sa tulong ng ating Diyos. Takbo ka lang, kapatid. Takbo lang tayo. Amen? No? Kaya nga, if we know God, no fear. Pero know God, no fear. Kung wala kang Diyos, may takot ka. Hallelujah. 2 Timothy 1:7 said, "For God has not given us a spirit of fear and timidity." Okay. Yes, may mga fear. At times, nagiging timid tayo. Pero hindi tayo nagdidwell sa takot. Okay? Kaya sabi ng Panginoon kay Timothy, no, through Pablo, "For God has not given us a spirit of fear and timidity." Yung spirit na to kasi nagdidwell eh. So sinasabi ng Panginoon, huwag tayo magdwell sa fear and timidity. Saan tayo magdidwell? But of power, love, and self-discipline. We need to discipline ourselves. Sa mga runner, dinidisiplina sarili nila. Maging sa ating mga buhay Kristiyano, sa ating pagtakbo, disiplinahin po natin na sarili natin na huwag matakot. Yes, at first may takot. Sino ba namang hindi matatakot? Makita mo yung katabi mo sa hating gabi. Hallelujah. No, yung iba, palagay ko, takot pa sa dilim eh. Pero pag naalala mo, meron kang Kristo na hindi ka iiwanan. Sabi nga ng Psalms 23 verse 4, "Though I walk through the valley of the shadow of death." Ibig sabihin, kahit na nakakatakot yung dadaanan ko, I will fear no evil, for your presence is with me. Kapag naaalala mo na nakasama mo ang Panginoon, walang takot. Amen. Matakot ka kung walang Kristo na sumasabay sa iyo. Amen? Parang yung madalas ko sinasabi,
Naglalakad ka sa kalsadang makitid, nandyan yung kaaway mo 10 years ago. Tapos nakita mo sa gitna ng daan, nandun, nakatayo. Kaso, habang naglalakad ka, kaibigan mo pala si Manny Pacquiao. Nagkukwentuhan kayo. Palagay mo, matatakot ka, nandyan yung nakaaway mo 10 years ago. Hallelujah. Palagay mo, matatakot ka kung si Lord ang katabi mo at kasama mo. Hallelujah. Kaso marami atang taga dito, takot kay Bombay. Pero pagpapalain tayo ng Panginoon. Alam niyo, ito lang ang tanong. Sino dito yung gustong lumaya sa utang? Sumigaw ng hallelujah. Ay, walang may utang dito. Meron ba? Meron ba? Sinong gusto lumaya sa utang, this 2026, sumigaw ng hallelujah. Alam mo kapatid, palalayain ka ng Panginoon sa utang mo as you trust Him. Pero huwag ka namang utang. Hallelujah! Huwag mo nang isipin, pagbayad mo, utang ka na naman. Ay, magre-renew ako. The Word of God said, we will find new strength in the Lord. Hindi kay Bombay. Amen. May lungkot la dugo. Sayada na nandin. Hallelujah. So, ang sinasabi ng Panginoon, yes, may takot. Pero bitawan natin yan. Palitan natin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Sabi rin ng Deuteronomy 31:6, be strong and courageous. Okay? Kasi nga po, papasok na yung Israelites sa promised land. Do not be afraid or terrified of them. Nakakatakot kasi may mga giants Okay? For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. No, pinangako din ng Panginoon sa Hebrews yan. Hallelujah. Ba't ka matatakot? Ang Diyos ang gumawa ng mga giants. Hallelujah. Ang Diyos yung mga gumawa ng mga tao doon. Ba't ka matatakot? Nakasama mo siya. Alam niya yung kahinaan ng mga giants. Alam niyo yung kahinaan ng mga giants? Yung maliliit. But, natatawa kayo. Nung hinamon ni David si Goliath, gaano po kaliit lang si David? Teenager lang siya. Si David, mga average 5'7", 5'6". Pero yung kaharap niya, giant. Pero hindi niya hinarap nang dahil sa kanyang liit lang. Hinarap niya sa kalakihan ng Diyos sa buhay ni David. Hallelujah. Kaya nga, be strong and courageous. Do not be afraid of them don't be terrified because of them. For the Lord your God goes with you. Ito pangako ng Panginoon. He will never leave you, nor forsake you. Kaya nga, be strong. Hallelujah. Kung ano yung word ng Panginoon, tayuan mo na. Huwag kang umalis sa pangako ng Panginoon. Sabi rin na Mark 5:36. But overhearing what they said, ito po yung si Jairus, no? Yung pong synagogue ruler, na hinintay ang Panginoon sa pagdating niya, kasi po nasa ibang lugar po sila, dumating sa shore, sa Pangpang. Sinalubong ni Jairus. Si Jairus po ay synagogue ruler, ibig sabihin kilala po itong religious. At sabi niya, namamatay na yung aking anak, punta ka sa bahay namin, pagalingin mo siya. Nandun yung faith ni Jairus. Kaso, medyo na-delay dahil merong bleeding woman walking down the street. At naantala dahil pinagaling ng Panginoon dahil sa kanyang pananampalataya. Okay? Ngayon, dahil na-delay, naglalakad lang sila Wala pang Grab during that time. Wala pang trike na mataas maningil. Pero wala dito niyan. Hallelujah. Wala pang mga sasakyan during that time. So, na-delay. Ngayon, nung nag-testimony yung babae, patungkol doon sa kanyang kagalingan, may mga lumapit galing sa bahay ni Jairus. Sabi niya, wag mo nang gambalain pa ang ating guro. Patay na anak mo.
Palagay mo, ano yung mararamdaman mo kung ikaw yung ama? Lord, dinelay mo kasi eh. Hindi kasi babaeng ini. Mga babae talaga, salot sa buhay ng mga lalaki. Big historical na eh. Pero upon hearing it, sabi ng Panginoon kay Jairus, do not fear, only believe. Only faith. Hallelujah! Sinabi na ng Panginoon tara, pagagalingin ko siya. Yun yung word Hallelujah! Kaya nga, naglalakad na sila papunta sa bahay ni Jairus kasi dahil pagagalingin yung anak ni Jairus. Amen! Hallelujah! Kaya nga, do not entertain fear kapag po may word ng Panginoon sa iyo. Amen! Third, run the race with unwavering faith means obey even when it is uncertain. Kahit hindi ka sigurado o yung sitwasyon hindi sigurado, no, wag mong bitawan ang pananampalataya niyan. Just obey. Hallelujah. No? Sino dito yung excuse me po. Sino po dito yung nag-decide mag-diet kasi nakita niya yung kaibigan niya lumiit. Kasi hindi ka naman magda-diet kung wala kang nakitang, alam mo na, ganun eh. Hindi naman, ganun lang. Amen. Sino dito yung, basta na lang nag-gym, walang nakitang magandang katawan? Basta nag-gym na lang, wala siya nakita ang magandang katawan. Meron ba dito? Kaya nga ka nag-gym eh. Kasi nakita mo, gusto ko ganang katawan. Amen? Tayo, meron din tayong halimbawa. It's a huge crowd of witnesses. Na hindi sila bumitaw sa kanilang pananampalataya. Kahit hindi pa nila nakita yung resulta ng pananampalataya nila. Even, lalong-lalo na yung Old Testament. Pero tayo, nababasa na natin yung mga history. Nababasa na natin yung New Testament. Nababasa natin yung Book of Acts. Meron na tayong halimbawa. Huwag mo sabihin wala tayong halimbawa. Meron na tayong nakikita. Meron na tayong nakikitang matindi ang pananampalataya, just like Pastor Manny. No, for about 19 years na, January 27. Pero nandun pa rin yung faith. Meron na tayong nakikitang living example. Tapos ikaw, may sakit ka mo ipan. Magparak-parak na ka Gino. Hallelujah. Hallelujah. Kaya do not fear. Amen. No? Just obey kahit hindi mo alam ang mangyayari. Alam niyo po yung kabanata na sabi ng Panginoon sa mga disciples niya, let us go to the other side of the lake. Okay? Kasi po, marami yung mga sumusunod sa ating Panginoon. Sabi niya, sige, lipat na lang tayo sa kabila. Doon ako magtuturo. Pag sakay ng Panginoon, natulog siya sa bangka. Naalala niyo yung kwento? Tapos, nakaranas yung bangka nila habang binabagtas nila ang Sea of Galilee. Maliit lang po Sea of Galilee, hindi kong kalalakihan. Actually, lake lang siya, pero malapad lang po kasi, kaya nga tinatawag na Sea of Galilee. Actually, freshwater po yan, no, sa Sea of Galilee. Nakaranas sila ng mga malakas ang hangin at alon dahil po doon sa formation ng mga bundok sa Mount Hebron at saka dito sa ilalim, yung pong malamig na hangin at yung mainit, yung warm air, pag nag-meet po sila, nagkukos ng squall. At hindi po yan na pre-predict kung kailan mangyayari. So nangyari, nakaranas po sila ng malakas na alon at hangin, si Lord tulog na tulog. Ginising ng mga disciples si Jesus, you don't care? Wala ka bang pakialam na mamamatay tayo dito? Kaya sabi ng Panginoon, nung hininto niya yung hangin, kinuman ang hangin at alon na huminto, maging silent. Tapos sabi ng Panginoon, oh what a little faith. Di ba sinabi ko, let us go to the other side of the lake. Ibig sabihin, pag sinabi ng Panginoon,
May panawagan ka, kapatid. May karera ka. Matatapos mo yan dahil ang Diyos ang nagsabi. Let us run the race with endurance. Amen. Sabi ng Hebrews 11:8, it was by faith as he trusts the Lord that Abraham obeyed when God called him to leave home and go to another land that God will give him as his inheritance. Tingnan niyo po, kung ikaw si Abraham, gagawin mo pa ba to? Nandun ka sa lugar na mayaman ka na eh. Kilala mo na yung mga tao, kabisado mo na yung mga tao, may mga property ka na rin, may mga livestock, may business ka na rin. Okay ka na. May pamilya ka na, wala ka pangalang anak, may asawa ka, pero okay ka na, nandun ka na, secured na yung future mo. Pero ito, kung paano po ako nag-reflect do sa word na to, at in-inspire ako ng Panginoon dito, nung narinig niya ang Panginoon, yung bagay na nandun siya sa kanyang bayan, sa Ur, yung kanyang inheritance galing sa kanyang ama. Pamana. Ibig sabihin, sinimulan ng ama, tinuloy ng anak. Pero to, the land that God will give him as his inheritance. Tiwala si Abraham, mas malaki to. Diyos na nagsabi na bibigyan ako ng inheritance. Amen. Kasi sabi ng Ephesians 3:20, God can do more than we could ask or imagine. These are immeasurable things. Amen. Kaya nga si Abraham, nung narinig niya ang word, ang instruction ng Panginoon, eto na, mas malaki to. Hindi ako malulugi, okay? He went without knowing where he was going. Eto, medyo problema to. Hindi pa sinabi ng Panginoon kung saan. Pero alam ni Abraham, mas pagpapalayan siya ng Panginoon dahil mismo ang Diyos ang nagsabi sa kanya. Yes, hindi niya alam kung saan. Hindi pa niya alam kung gaano kalawak, kung gaano ang laki ng pagpapala na ibibigay ng Diyos sa kanya. Pero sumunod siya dahil Diyos na nagsabi. Hindi nag-waver ang kanyang faith. Hallelujah. At hindi rin nag-isip-isip muna. Hallelujah. Yung iba, habang nakatingin dito, hindi ko alam kung nag-iisip eh. Pero parang wala naman. Hindi. Parang walang iniisip. No? Siguro nag-reflect. Di po ba? Tapos kalabitin mo na yung katabi mo. So, gising na, communion na. Hallelujah! He went without knowing where he was going. This is faith. Hindi mo pa alam kung saan. Pero nagtiwala siya. Dahil sa Panginoon, may future. Amen. As we trust the Lord. This is the confident hope na sinasabi ng Hebrews 11:1. The confidence of the hope and assurance that we do not see yet. In Proverbs 3:5 and 6 said, trust in the Lord with all your heart. Pag sinabing all, walang natitira na hindi nagtitiwala sa Diyos. Amen. Pag buo ang loob, unwavering yung faith, magagawa po natin yan. Ngayon, paano natin pagkakatiwala ng Panginoon with all our heart? Sabi po ng Proverbs 3:5, do not depend on your own understanding. Binigay na yung definition as we trust the Lord. Huwag kang magtiwala kung anong meron ang katalinuhan mo, kung anong meron ka ngayon, kung gaano karami ang reserve mo sa bangko. Reserves, kung gaano ka-healthy, kung gaano kalaki yung bahay mo, kung gaano karami yung tubig sa ref. Huwag kang magtiwala dyan. Pagkatiwalaan mo ang ating Panginoon, yung gagawin ng Diyos, yung katalinuhan ng Diyos, ang tundin mo. Amen. Dahil sabi niya, seek His will. As you trust the Lord, ito yung priority natin. Seek His will. Hindi yung your will, hindi yung will natin. Seek His will in all you do. That is trusting God with all your heart. Naintindihan po natin. Okay, and He will show you which path to take. Ito po maganda kay Abraham. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero alam niya kasama niya ang Diyos.
The same thing with Proverbs 3, verse 6. When we seek Him, He will show you which path to take. Ibig sabihin, sasamahan po tayo ng Panginoon. Ipapakita niya eh. Hallelujah! As we trust Him with all our heart. Hindi tayo iiwanan ng Panginoon. He will show us and He will direct our path straight. Sabi rin ng Luke 5, when He had finished speaking, si Simon Peter po to. Kung babasahin po natin yung verse 1 ng Luke 5, no, nangaral po ang Panginoon dyan, at nakita ng Panginoon yung area kung saan sila, dumadaong yung kanilang mga bangkang pangisda, yung area medyo gulf ang shape. So kung ang Lord ay pupunta doon sa may gitna, marami ang audience niya at makakarinig. So sinabi niya kay Peter, pinili ng Panginoon yung bangka ni Peter dahil merong layunin ng Panginoon sa buhay ni Peter. Take note, God will call you. And when He calls you, He will bless you. At sabi ng Panginoon, okay, gitna mo, sasakay ko, mangangaral ako. And when He had finished speaking, ibig sabihin, nung natapos na magturo ang Panginoon, habang si Peter ay nakikinig, sabi ng Panginoon sa kanya, ito na, pagpapalain na ng Panginoon si Peter, put out into deep water and let down the nets for a catch. The word is to let down para manghuli. Hallelujah. Hindi para manghula. Hindi para magbaka sakali. Yung word ng Panginoon, i-let down yung net sa may bandang gitna, sa medyo may malalim para makahuli ng isda. In verse 5 said, Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. Sinasabi ni Peter dito, Master. Para lang maintindihan mo, magdamag na kaming ng isda, wala kaming nahuli. Pangalawa, kung i-let down ulit namin yung net namin, panibagong trabaho yan at pagod. Dahil wala kami mahuhuli, dahil tanghaling tapat na. Ang mga isda, lalong-lalo na sa mga tabang na tubig, kapag mainit, ang mga isda umiilalim. Kasi nga po, mainit sa taas eh. Umiilalim sila. Kaya nga, best na mga isda, gabi. Yung oras na pangingisda, gabi. Para yung mga isda, iibabaw kasi hahanap po sila ng ilaw. Tapos sabi niya, but because you say so. Ano po yung basis natin na meron ng pagsunod si Peter dito? Dahil tinawag niya ang ating Panginoon as Master, Panginoon. Huwag mong tatawagin ng Panginoon ang ating Diyos kung hindi ka rin susunod. Amen. Kaya habang nakikinig siya ng salita ng Diyos, nabubuo na yung faith. Nagkakaroon na ng faith si Peter. Kaya nga tinawag na si Jesus as Master. But because you said so, I will let down the nets. Ano po nangyari in verse 6? Large catch. Sobrang dami na hindi kaya ng isang bangka. Kailangan yung pangalawang bangka. At punong-puno ng isda ang dalawang bangka. Pinagpalang lubos. Tingnan niyo po, wala sa oras ang pangingisda. Pero dahil sinabi ng Panginoon, hindi nag-waver ang faith. Nagtiwala sa ating Panginoon, kahit hindi sigurado. Pero pinagpala sila ng Panginoon. Hallelujah. True faith means obeying even when it doesn't make sense. Yan ang tunay na pananampalataya. Kahit di mo alam, manampalataya ka lang. Dahil ang Panginoon, wala siyang pinlano para pahirapan tayo. Ang sabi niya, I came to give you life and life abundant. Hallelujah. Kaya nga, true faith means obeying even it doesn't make sense. Run the race with unwavering faith. It's a total confidence in God's power. Don't entertain fear and doubt. Obey even when it's uncertain. Gito lang po kayo gustong i-challenge today. Yung nangyari kay Peter, wala sa oras, wala sa panahon.
Pero kumilos ang Diyos because of His Word. Kung may Word ang Panginoon sa'yo, kahit wala sa panahon, darating ang biyaya ng Panginoon. Na sinasabi mo ngayon na hindi mo pa kayang bumili ng bagong bahay, pagpapalain ka ng Panginoon. Even sa oras na hindi mo inaasahan. Yung problema mo, na hindi mo inaasahan yung katugunan kung paano ma-overcome, posible sa oras na to, wala sa oras. Pero ibibigay ng Panginoon. Yung pangarap mo, na sinasabi mo, Lord, ibinigay mo to, pinadesire mo sa akin ito, kahit wala sa oras, ibibigay ng Panginoon. Ang gusto lang ng Panginoon, ibigay ang tiwala. Yung faith, buo, matatag, ibigay natin sa Diyos. Sabi nga niya, true faith means obeying even it doesn't make sense. This is unwavering faith. Hallelujah. At ang Diyos nakakakilos sa mga bagay na posible sa atin, imposible. Pero posible sa ating Panginoon. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Patuloy natin bigyan ng pagpapala ang Diyos sa ating gagawin sa banal na hapunan. Ibigay po natin ang buong panampalataya, tiwala natin sa Panginoon habang tayo sumusunod. At sa lahat po ng first-timers natin, hawakan niyo lang po yung tinapay at yung kopa. Sabay-sabay po tayong kakain at inyong maya-maya.